Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. Percy, Lapid, Lapid Fire. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno, maging ito maay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. Percy, Lapid, Lapid Fire. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. Percy, Lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang Lapid Fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan, mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto sa Lapid Fire. Bawal ang abuso, lilitsinin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno, maging ito man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. 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 Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa pamamagitan po ng ating live streaming sa FB
Samantala, sa bayan po ay napapakinggan tayo sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Yan po ay alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At para po sa mga sumusubaybay sa ating pong live streaming, sa gawing kanan po ng ating live stream, meron po tayong chat room. Mari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ospital po sa Davao City, mga kaibigan, ang sinasabing merong pinakamalaking halaga na nakubra doon po sa nawaldas na pondo ng PhilHealth. Ang Estados Unidos po, mga kaibigan, ay nagdonasyon ng 100 ventilators na nagkakahalaga ng 78 million pesos. Ito po ay gagamitin sa sa COVID. Ang hindi po natin natalakay nung isang araw, nung Biyernes, ito po tungkol dito sa Fuga Island. Alam nyo, yung mga sinasabi nila ngayong malakas na ang clamor ng taong bayan, yung mga pangamba natin na pwedeng mangyari sa ginagawang pagtampalasan ng China sa ating soberenya, mga kaibigan, ngayon na lang sinasabi nitong mga dating opisyal ng gobyerno. Kung hindi sila maapektuhan, hindi pa sila magsasalita, mga kaibigan, ng totoo. At meron akong clip na napakinggan. Tinutukoy natin si dating Senador Juan Ponce Enrile. May programa daw sila sa radyo, napakinggan ko yung kaprasong portion. Lahat ng sinasabi natin, yun na sinasabi nila. Sipin ninyo ito, ito'y mga dating opisyal na naglingkod ng napakahabang panahon sa gobyerno ng Pilipinas. At kung hindi pa ho sila apektado, mga kaibigan, ang kanilang interest, personal interest, ay baka hindi pa ho sila magsasalita sa totoong panganib ng ginagawang pananakop ng China sa Pilipinas. Kaya lang yung mga salita nila, daplis dinadaplisan lang malayo sa putok ng kanyon. Ibig kong sabihin, ayaw pang tumbukin na si Presidente Duterte, hindi ba? Na dapat managot. Kasi may isinulat pong artikulo yan si dating Senador Juan Ponce Enrile, kaugnay ho doon sa Fuga Island. Ito ho'y nasa Apari, Cagayan. Sakop na yata ito ng Babuyan Island, mga kaibigan, Pero ito'y mas malapit sa sa Claveria. Kinababahala niya daw yung yan masakop ng China. Pag yan nakuha ng China, nalechi na ang seguridad ng Pilipinas. At alam nyo ba, dun sa nangyaring pagsabog sa Lebanon, mga kaibigan, nag-resign ng mga matataas na opisyal ng Lebanon, mula po sa Prime Minister. Yung mga cabinet ay isa-isa na pong nagsisipagbitiw sa tungkulin dahil po sa nangyaring aksidente ng pagsabog sa Lebanon. Si Robin Padilla talagang talagang tabogo nagdudunong-dunungan, di naman marunong, na tinutukoy niya ito daw nangyaring pagsabog sa Lebanon
Yan daw talagang katunayan na talagang dapat nang ipasa yung terror bill. Hindi niya alam aksidente yun. Umpisa pa lang ako, sinabi ko na aksidente. Kasi nabasa ko na yung balita Hindi kasi nagbabasa mga kaibigan Ang binabasa nito yung yung mga sa Facebook. Na fake news. Hirap talaga ng nagmamagaling. Hindi kayo dapat nakikialam sa affairs ng gobyerno o kaya nagsasalita issue tungkol sa gobyerno. Nakakasira kayo. Kayo yung mga animation. Sa Hong Kong po yung kamukha ng terror bill dito sa Pilipinas, ipinatutupad na nila sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga pumupuna sa gobyerno. At ang pagpanaw po ni Mayor Alfredo Lim, ang alamat ng Maynila. Ating pong pag-uusapan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Naaprubahan na rin daw po pala sa final reading ito pong tungkol sa pangalawang bayanihan. Yung isa yung bayanihan steal as one. Ito naman license to steal number 2. Nililisensyahan yung pagnanakaw sa gobyerno. Walang pera. Laro pera. Pagka wala tayong pera ganun ang salita Pag wala na, at saka yung mangungutang pa lang. Pero pagka ginagasta na yung pera, hawak na nila, kami. Amin. Iyan po, mga kaibigan, walang pera. Ba't pera mo ba yan? Nakapagsalitain ng presidente natin, lahat kanya military ko, pulis ko, pera ko. Yan. Pag wala tayong pera Kailan naging sa'yo yung militar? At kailan naging sa'yo yung pulis? Akalain ninyo yung pala asawa ni Tony Gonzaga? Yan pala'y nakikinabang din sa gobyerno, no? Ang laki pala ng nakuhang kontrata niyan sa sa DOTR, mga kaibigan, sa paggawa lang ng video. Mahigit 5 bilyon ang nasandok. Mga kaibigan, ano kayang promotional yun ng DOTR? Sino artista? Si Tony Gonzaga? Anak-anam. Hindi ba kumampanya si Gonzaga dyan sa kay Presidente Duterte? Yun siguro premyo, no? Bukod sa bayad sa kanya. Kaya ako sabi ko sa inyo, yung mga artista, hindi dapat yan pinalalahok sa mga politika Pagka mag-e-eleksyon, entertainer sila, di ba? Ang laki ng ginagastos dyan. Maniniwala ba kayo nung panahon ni Villar? Ang laki ng kinita nung panahon tumakbo si Manny Villar, si Willie Revillame, mga kaibigan. Napakalaki ng kinita niyan. Siya po ang inatasan kinontrata na magdala ng mga artista sa kampanya. Alam ba ninyo sa bawat sampa ng artista, yung mga nasa entertainment industry, kaya yan bulok na artista, yung mga artistang wala nang palabas, di ba? 50 mil
Sasampa lang sa entablado. Ang entablado pala na magkakatabi, halos. Walang 1 kilometro layo ng isang entablado sa isa pang entablado. Isipin mo, kung makakasampa artista sa 2, 3, 4 na nakuha na entablado, sandali lang yun. Yung exposure na yun, siguro mga mahaba na 5 minuto ron. Kasi maraming magsasalita di ba? 50,000 pinakamababa Pinakamababa yun Yung walang kwentang artista yun, mga kaibigan. Ngayon, eto, di ba, katulad niyan, sila Robin Padilla, nakikialam sa mga issue na hindi nila naiunawaan. Di ba? Di ba dapat, yan ang dapat magkaroon ng batas? Ang show business, ang hard news, mga kaibigan, mga talk shows, ang pwede mong ipuna dyan sa mga himpilan na yan, na malalaki, wag namang magagalit, Kasi po, ito, yung mga bakla, wag naman kayo magagalit. Kasi yung mga bakla, nung araw, hindi yan nilalagay sa mga serious na na mga programa Kasi yung credibility nila di ba? Bilang pinangungunahan ninyo Panginoon Diyos 2 lang ang ginawa lalaki at babae, alam naman ninyo kasamahan yan. Di ba? Bakit nyo binabago? Nagdadagdag kayo ng kasarian. 2 lang Ngayon, sa mga serious nung araw na mga programa, hindi pwede bakla dyan. May mga bakla sa entertainment. Pero hindi garapal na kamukha ngayon. Diba? Sipin mo, bibigyan mo ng programa sa radyo, katulad yan sila Supot. Yung si Supot na Jobert, diba? Na tinanggal din sa ABC. Supot yan Mga kaibigan, puro kupal yan Alam nyo ba yan? May mga programa yan na nagsasalita sila ng tungkol sa politika at sila kinukonsinte ng mga himpilan. Ang tanong, ba't ginagawa ng mga bading yan? Paano? Nangingikil. Yan naman nangingikil Yan na sumira mga kaibigan Ngayon, tinanin nyo yung nangikil dito sa programa ko, tinanggal ko Bakla, di ba? Si Lollipop. Ngayon, alam nyo, mga kaibigan, sira ang, katulad niyan, yung, ito huwag kayong magagalit Isa na naman sa sinabi natin ang nangyari dito sa ABS-CBN. Ano yung sinabi natin? Ang sabi natin noon, yung mga nagsisipag-rally na ang isinisigaw nila hanap buhay. Kasi mali Ang talagang naging dahilan sa pagtanggal na, o yung paraan na ginawa sa pagtanggal sa prangkisa ng ABS-CBN, hindi ito may kaugnayan dahil sila'y bumabati ko sa gobyerno. Wala naman silang batiko sa gobyerno Nakarinig ba kayo dyan ng bumabatikos? Pumupuna? Wala. Mga kaibigan, ano ang dahil o yung paraan na hindi tama? Ito liwanagin nating mabuti Ang hindi tamang ginawa sa hindi pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN yung proseso. Hindi nila sinunod yung batas, yung rule of law kung tawagin. Ginipit lang ang ABS-CBN. Tatapatin ko kayo. Yan ang paniwala ko at pagkakaintindi ko. Ginipit lang, pinalalabas na hindi nabayaran yung pong
o hindi pinalabas yung nabayarang advertisement ng eleksyon. Mababaw na dahilan yun eh. Ngayon, kung talagang ipinipilit ni Presidente Duterte na yun ang dahilan, tsaka ng mga tao niya, na ikinagalit niya sa ABS-CBN, wala siyang kwentang tao. Bakit? Presidente ka na eh. Hindi mo dapat ginagamit ang kapangyarihan mo laban sa kanino man ng labag sa batas. Ang prangkisa, walang pinag-usapan doon na paglabag sa prangkisa, kundi sinasabi, negosyo. Ano yung sinasabi natin na nagkatotoo na ngayon? Ang sinasabi natin, dahil nga doon, nangyari sa ABS-CBN, nangyayari nun, nagrarally. Ito naman mga sumisingit, di ba, yan sila supot, sukal dito, tinanggal yan eh. Ibig sabihin, may personal. Meron kang personal na galit. At walang kinalaman yun kung meron silang nalabag sa prangkisa. Walang kinalaman sa prangkisa yun, mga kaibigan. Itong mga nawalan daw ng trabaho, di ba? Yung mga kamukha niya, tinanggal din sa ABS-CBN. Yung mga yun, walang issue yun eh. Ang issue nun, labor case yun eh. Mga kaibigan, hindi franchise yun eh. Hindi batas sa issuance ng franchise. Ngayon, ano sabi natin? At maging itong mga natanggal na nawala ng trabaho dyan sa ABS-CBN, wala rin yan eh. Ang loyalty niya mga yan sa tiyan. Karamihan, mawalang galang na. Yung mga yan, hindi, kaya ito, mabuti na rin alam nyo, na yan, walang kinalaman sa press freedom. Totoo yun. Kaya lang sila ginigipit. Una, gustong mapaghigantihan. Pangalawa, may kumukuha talaga niyan. Ibibigay talaga sa ibang negosyante. Hindi ba? Dahil una pa lang, may kumausap na sa ABS-CBN na bibilin yung himpilan. Ayaw ipagbili. Hindi ba? Dahil ngayon may bagong crony. Mga barkada. Ibig sabihin ng crony, barkada eh. Di ba? Mga kaibigan. Yan, yung mga barkada nilang negosyante. Doon naman ibibigay. Dahil ito yung mga pinipinance ng China dito sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo, yung mga nandyan, makapaninindigan ba yan sa katotohanan? Tayo, ang sinasabi natin, kung maninindigan ka, doon ka sa batas manindigan, sa rule of law. Kasi yun ang tama. Doon tayo laging maninindigan. Mga kaibigan, yung ginawa sa ABS-CBN, labag sa rule of law yun. Kasi binaraso, tinarantado sa Kongreso. Mga kaibigan, ang sinasabi natin, kung talagang naniniwala yung mga empleyado dyan, ngayon ba naririnig nyo pa sila? Hindi na. Ano sinabi natin noon? Pag yan, nabigyan ng trabaho sa ibang himpilan, o kaya yung papalit dyan, sakasakaling ibenta nga yung ABS-CBN, o kaya bilhin nga yan ng mga pakawala ng China dito sa Pilipinas, mga kaibigan, umaasa sila, kukunin sila. Di ba? Pag kinuha mo yan, may pinaglalaban pa ba yun? Wala na. Kasi ang pinaglalaban lang nun, tiyan. Ngayon, lumilitaw na ang katotohanan. Yung ibang mga nagsisipag trabaho dyan, pumapasok na sa iba't ibang himpilan. Kahit radyo na nga lang eh. Yung television nila, televisionan lang eh. Mga kaibigan eh. Natatawa nga ako dun sa mga gumagamit ng Sky Cable na bumanat sa ABS-CBN, pero yung channel nila mapapanood mo sa Sky Cable. Mabuti pa nga pasara na yung Sky Cable, di wala na rin silang TV. Di ba? Tapos binabanatan yung ABS-CBN. Mimiyari nung
Sky Cable, ABS-CBN. Nagkatotoo na naman ang sinabi natin. Kaya tahimik na, di ba? Ngayon, gusto ko lang maging maliwanag yun na kaya ipinasara ang ABS-CBN. Mali yun, ha? Kasi bakit mo ipapasara yan nang wala kang dahilan? Walang nilabag. Mga kaibigan, ba't mo ipapasara? Di ba? O, sabi ko nga sa inyo, ako, banas din sa mga tao niyan. Totoo ang sinasabi ko. Bakit? Yung mga sinasabi ko walang iya dyan, ayun, nagsisilipatan na sa ibang istasyon. Walang iya eh. O, kaya, ano yan, yung mga tao na yan, walang katapatan yan. Yan ang klase ng mga taong hindi kayang, parang yung mga Pilipino ngayon, na hindi mabitawan yung ulo ng tuyo para ipaglaban ang kinabukasan ng kanilang bansa, ng kanilang mga anak. Nakasalalay sa kanila yan. Mga kaibigan, darating ang araw, mumurahin din kayo ng mga anak nyo, kahit nakalibing na kayo. Bakit? Kung hindi ninyo ginawa ang inyong tungkulin para proteksyonan sila laban sa gagawing pananakop ng inchik, at ginagawa na ngang pananakop ng mga inchik dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Yan ang mangyayari. O, kita ninyo, naglilipatan na ng istasyon. May pinaglaban ba sila? Meron pa bang mali? Sige nga, tanungin ko kayo, bali ba naglilipatan? Saan? Doon sa mga lahat, pumupuri na ngayon eh. Pinupuri na, dinidilaan na lahat ng ginagawa na. Yung pala, makikinabang dito sa DepEd. Mga kaibigan, gagamitin nga pala itong mga TV, siyempre bibili ng airtime yan. 24 oras, gagamitin yung mga istasyon nila. Walang kahirap-hirap, kuryente lang ang puhunan. Lalo na yung mga nagkaka-channel ngayon sa Sky Cable. Mga kaibigan, camera lang ang puhunan mo ron eh. Tsaka kuryente. Kahit ako, pwede magkaroon ng channel sa Sky Cable pag binigyan ako ng ABS-CBN eh. Mga kaibigan eh. Pwede ng TV station ito eh. Oh. Di ba? Pero didila ka. Sa tumbong. Huwag mo sasabihing mali ginagawa nila. May ginagawa silang mali. Praise the Lord ka. Hallelujah. Mga kaibigan, hindi na maipaglaban ang bansa. Kaya wala na ang media. Nasira na. Hindi ba? Sirang-sira dito sa mga broadcasting station na malalaki. Mga kaibigan, sabi ko nga nung inabot kong panahon, pagpasok ko sa media, pag merong media, nasa link mo, nasa link ng politiko, lahat yan, magkakasama yan. Kaya ano pa man ang dahilan, lalo na inagrabyado mo ang isang miyembro ng media, lahat yan, kalaban mo, o kaya ay ipagtatanggol nila yung kasamaan nila. Ngayon wala nang ganyan. Baboy na baboy, naging business na eh. Wala na yung public service. Ang katunayan niyan, kaya binibigyan ng prangkisa ang mga himpilan, pangunahin yung pagsiservisyo sa publiko. Paghahatid ng public service, ng entertainment, di ba? Na magpapasaya sa tao. Hindi na, pambubuisit na ginagawa eh. Ng ibang himpilan, naglalagay ng mga bakla. Pagkatapos pababayan nila magsalita sa politika. Kita ninyo nangyayari ngayon. Kung sino-sino na lang ang nagsasalita. Mantakin mo si Robin Padilla. Ang kapal din ng mukha nitong taong ito, no? Kundi pa naging ex-convict ito. Di ba? Mga kaibigan, isipin mo yan. Nung may sumabog sa Lebanon, ang sabi, kwan daw, yan niya, maliwanag.
na katunayan na talagang dapat ipasa yung anti-terror bill. Bakit niya sinabi yon? Kasi hindi siya nagbasa pero nag-opinion siya. Yun ang mahirap. Hindi ka nagbabasa, nagbibigay ka ng opinion. Hindi naman terrorist act yun eh. Mga kaibigan, yung nangyari yun ay aksidente. Kapabayaan din. Kaya nagresulta ngayon sa pagbibitiw sa pwesto ng mga opisyal na sa gobyerno ng Lebanon ngayon. Pag-resign na sila, mga kaibigan. Dahil sa ang mga tao nagpo-protesta na dahil do sa pagpapabaya nila sa tungkulin nila, bunsod na rin ng corruption. Isipin mo, magpayaga mo mag-imbak ng mga container dyan na naglalaman ng nitrate, ginagamit sa buong bayan eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba dito raw sa Subic, meron din yan eh. Kailangan sumabog muna yan para may pag-usapan dito sa Pilipinas. Para mga tao magsipagsalitaan, ganun ba yun? Kailangan may mga sumabog. At katunayan, daming mga nasugatan, namatay na Pilipino doon sa Lebanon. Kahihiyan na rin. Dapat yun ang gobyerno ng Lebanon na nadamay ang mga kababayan natin Pilipino na nagsisipagtrabaho doon dahil sa kanilang katarantaduhan. Diba? Ngayon, yung mga taga-ABS-CBN na mga anchor, wala akong narinig dyan na katulad ng inaakala ng iba, pinalalabas ng iba na meron mga pumupuna dyan sa gobyerno. Walang pumupuna dyan. Yung pumupuna dyan lagyan mo, hindi napupuna eh. Lalo si Karen Dracula. Diba? Na mga asar dyan eh. Mga kaibigan eh. Tayo, patas tayo eh. Kung tama, tama. Yung ginawa sa ABS-CBN, mali. Pero, yung sinasabi ko rin sa inyo, nung una kasi, nagsisipag-rally, akala mo kung sinong mga makabayan eh. Diba? Magugutom daw sila. Yun ang habol lang nila, sarili nila. Pero yung ginawa doon sa pinaglilingkuran nila, hindi na nila ipagtatanggol. Mga kaibigan, tatahimik na sila. Kasi tiyan lang ang pinaglalaban. Kaya pagka ganyan ang attitude ng mga Pilipino, wala na itong bansang ito. Huwag na tayong mangarap. Huwag na rin tayong pumuna sa gobyerno. Gusto nyo, sabay-sabay, tumigil na tayo eh. Di ba? Wala rin lamang naman palang pwedeng makapanindigan eh. Wala palang maninindigan eh. Mga kaibigan eh. Yan ang sinasabi natin. Magsisilipatan lang yan, oh. Bakit? Nakinabang na sila eh. Di ba? Yun po ang sinasabi lang natin. At itong teka sandali, nahanap ko yung issue na binasa natin kaninang balita. Itong ospital sa Davao City, siya pa lang may pinakamalaking nakubra sa budget ng PhilHealth. Dinaig ang PGH. Sipin mo, PGH, Philippine General Hospital. Pinakamaraming siniserbisyuhang pasyente. Dinaig ng Provincial Hospital sa Davao pagdating sa pagsandok ng pondo. Pero marami ng malaking katiwalian nito. At ang masama rito, ito'y para sa health security ng tao, di ba? Sa pagpapagamot, medical security nila.
ng mamamayan na nagbabayad ng kanilang butaw dyan. Yan ang pinakamasaklap. At ito, sa panahon ng pandemya, walang puknat na ninanakaw ang pera ng taong bayan dyan sa PhilHealth. Ngayon, eto marami na silang binanggit na katiwalian. Meron yung libo-libo raw na 130 years old na. Mga kaibigan, sipin mo, kung na-export pala yung matatanda, mga kaibigan, bayayaman tayo dyan. Ang Japan, walang ganyang karaming matanda na umabot ng 130. Ang nabubuhay yata ngayon, 111 o 117. Pero dito wala sa PhilHealth, 100, libo-libo. Mga kaibigan, 5,000 yata yan. Sipin ninyo yan. 130 years old. Walang yung mga tao ito. Meron nga daw dyan 3 years old, senior citizen din Mga kaibigan, ngayon, ito hindi pa lumalabas ito. Ito sigurado maraming tatamaan. Busisi ninyo. Total, kinakalkal ninyo lahat ng makakalkal dyan sa PhilHealth. Pakikalkal nyo nga yung advertisement ng PhilHealth sa mga istasyon ng radyo at telebisyon. Pwede ho ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Isiniwalat ng isang legal counsel ng PhilHealth na nagngangalang Attorney Roberto Labi Jr. Sa Senado ngayong araw. Ang malaking natanggap daw ng isang Davao City Hospital mula sa PhilHealth funds. Ito na po. Ayon kay Labi, tumanggap ng 326 million na pondo ang Southern Philippines Medical Center sa Davao City mula sa PhilHealth Interim Reimbursement Mechanism o IRM para daw sa COVID-19 patients. Ang SPMC o yung ospital ang may pinakamalaking nakuhang budget sa lahat ng ospital sa Pilipinas. Tinalo pa nito ang Philippine General Hospital na pinakamalaking government-owned hospital sa bansa na nakakuha lamang ng 263.3 million pesos as against sa 326 million na napunta sa Davao Hospital. Itinataya po na 15 bilyon ang nawawalang pondo ng PhilHealth. Kung tutuusin ninyo sa lakihan ng palakihan ng nakaw ngayon, wala itong 15 billion Yung OWA, magkano nadambong dyan? Walang nag-iimbestiga sa OWA, mga kaibigan. Ito sa PhilHealth, ito yung mga binigyan ng pera. Ito'y sa kabila na ibinigay yung pondo na malaking pondo sa isang ospital sa Davao City, mga kaibigan, mas malaki pa sa PGH, di ba? Napakaraming siniservisyohan ng PGH. Halos buong Luzon diyan ang bagsak mga kaibigan. At sumunod lang
ang sa Tagum, meron pang isa, 209 million. Konti lang ang diferensya sa Philippine General Hospital. O, sipin mo yan. Yung sa Cebu, ipinangalan sa lolo ni Vic Soto, ni Tito Soto. 204 million lang, malaki rin ang Cebu, di ba? Sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando, 201 million. O, malakas to eh. Kasi GMA country yan eh. Diba? Pampanga yan eh. Ngayon, sumusunod lang dito, ito mga malalaking ospital katulad ng National Kidney Transplant, 179. Baguio General Hospital, 165. Palakasan eh. Pero sa data, sa datos ng Department of Health, ang pinaka-rehiyon, yung mga top regions na may kumpirmadong kaso ng COVID-19, pinakamalaki, Metro Manila eh. Di dapat kung saan pinakamalaki, nandun ang pondo. Diba? Ba't nandun sa Davao? Ano yun? Papasok sa ospital, tapos kukunin? Ganun ba yun? Padadaanin sa ospital ang pagsandok. Diba? Central Visayas, katulad ng Cebu na mas maliit din ang nakuha, sumusunod dyan sa dami ng kaso ng COVID. Maya, magtataka kayo eh. Calabarzon, ang laki rin ito. Mga kaibigan, halos kapantay ng Central Visayas. Central Luzon, konti lang ito. Western Visayas, konti lang. Kaya lang, yung Western Visayas, maliit lang yan eh. Pagka binilang mo yung 2,000, bagay, okay na rin yun. Maliit, pero maliit yung lugar eh. Ang Western Visayas eh. 2,158 lang ang kaso. Pero, doon sa hindi kasali, ang Davao hindi kasali sa malalaki ang kaso. Pero nandun ang malaki pondo. Tingnan ninyo. Bakit? Yan ang tanong, mga kaibigan, di ba? Yan ibinunyag noong pong legal counsel daw ng PhilHealth. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa pamamagitan po ng Department of Foreign Affairs, tumanggap ang Pilipinas ng 100 units of ventilators na ang katumbas nitong halaga 1,557,520 dollars po ito. 1 million, more than 1.5 million. Sa pera natin, 77.9 million daw ito. Mula sa Estados Unidos, ayon mismo kay Boy Finger, Teddy Boy Locsin. Tumanggap daw siya ng receive a kind offer. 100, ayan, nabi niya sa kanyang Twitter account. Samantalang kamakailan lang minumura niya yung ano rito, yung ambassador ng Amerika, di ba? Dahil sa sinabing yun daw Sabah, Malaysia. Mga kaibigan, ano po, Pagka, sabi ko sa inyo, galit lang itong mga ito sa Amerikano, pero doon sa pera ng Amerikano, hindi sila galit eh. Walang preno kung bumatikos.
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ako muna hingi ng paumanhin, kasi marami na hindi ako nagbubukas ng cellphone ngayon lang ulit. Pero ang cellphone ko bukas. Yun lamang mga message, hindi ko nababasa yan, mga comments. Hindi ko na muna nabasa yan simula nung Sabado. Pagkatapos na makarating ang balita sa atin na pumanaw na ang ating kaibigan, hinahangaan, na si Manila Mayor Alfredo Lim, mga kaibigan. Ako naman hindi ko alam ano sasabihin natin di ba? Huli ko nakausap si Mayor Lim, sakit na pala, hindi man sinabi sa atin, hindi man nabanggit. Pero yung bago ibigay sa kanya, tinanong ako nung kausap ko, hindi ko na sasabihin ko sino. Sabi, nasan ka ba? Kako, nasa bahay po ako. Ay, una pala, sabi, hindi pwedeng lumabas to Sabi, akala siguro yayayain kong lumabas si Mayor Lim. Hindi pwede niya lumabas to. Doon nakatunog na ako Tapos, nakausap ko rin si Mayor Lim, pero masamang masamang boses mga kaibigan ngayon yun nga talagang ba't di ka lalo magagalit sa mga inchik nito? Sipin mo, pati mga tao na mabubuting tao, dinadamay nito mga walang hiyang ito dahil dyan sa naimbento nilang kahayupan, di ba? Yang COVID-19 na yan. Si Mayor Lim, alam naman ninyo yan. Ako, wala akong sinabing hindi totoo. Pagtungkol kay Mayor Lim, si Mayor Lim, napakalakas niyan sa 90 anyos. Kahit magsuntukan pa yan, sila Erap, mas bata sa kanya yan Hindi ubre yan, sila Erap. Dahil si Erap, wala namang yan Diba? Walang physical yan. Hindi katulad ni Mayor Lim, alaga yan. Saka si Mayor Lim, walang bisyo, walang sigarilyo, alak, wala yan Maga natutulog yan. Maga nagigising yan. Kung ano yung disiplina niya, simula nung naging pulis, hanggang ngayon ganun yan, mga kaibigan. Tayo po, syempre, panghihinayang. Kasi alam ko, medyo matagal din kami nagkasama, marami siyang gusto pang gawin. Unang-una na gusto niya pa magawa, yung mabigyan ng house, yung matupad yung housing project para sa mga mahihirap dyan sa Baseco. Makapagpatayo ng mga parang condominium type na housing project, low-cost housing project. Pati sa yung extension ng Universidad de Manila. Alam naman ninyo, si Mayor Lim, ang brainchild ng Universidad de Manila. At sa kasaysayan ng Maynila, mga kaibigan, siguro maging sa buong Pilipinas, yung nagawa ni Mayor Lim, hindi mapapantayan. Tatapatin ko kayo, si Mayor Lim malaking kawalan. Hindi lang sa amin bilang mga kaibigan, kakilala, kundi sa bansa natin. Magandang ni Lim ang adhikain. Si Lim walang iniisip na masama sa ibang tao. Kahit na nag-uusap kayo niyan tungkol sa ibang mga tao o politiko, wala siyang yung pinintasan na politiko, wala. Ang namimintas ako pag nagkukwentuhan kami, tawa lang ng tawa yan. Yan lang ang bisyo ni Mayor Lim sa buhay. Yung makipagkwentuhan.
Hindi kailangan, wag mawala sa kanya yun. Sa isang araw, meron siyang mga kausap. Nagkakape. Ha? At doon natututo siya. Natututo pala yung mga kausap niya. Hindi naman madaldal. At si Mayor Lim, marunong makinig sa kausap niya. Hindi yung para si Gordon, di ba? Na siya lang lahat nagsasalita. Gusto niya. Si Mayor Lim, hindi yung gano'n. Nakikinig. Tsaka alam ko, hindi ako magtatagal na maging kaibigan si Lim. Hindi ko pagtsatsagaan kung hindi siya mabuting tao. Yun ang nasisiguro ko sa inyo. Si Mayor Lim ho ay isang napakalaking kawalan. Hindi lang sa aming mga kaibigan niya. Kakilala niya. Kung hindi, lalong-lalo sa maraming taga-Maynila. Maging sa bansa natin kasi kung meron ka nagagawa mabuti sa constituent mo, malaking ambag yun para sa isang bansa. Sino ba nakapagpagawa ng mga ospital na libre? Siya lang yun eh. Wala siyang iniisip na pagkakapirahan. Ngayon, kung gusto mo magkapera, hindi ka pwede sumali kay Lim sa grupo ni Mayor Lim. Kung ang balak mo, magnanakaw ka lang. Meron nga siyang isang dating malapit na matagal niyang kasama. Kinuwento sa akin eh. Nung matagal na niyang kinuwento, sabi niya, iyan, tuwing siyang kasama sa kotse, papunta sa City Hall, at pag-uwi na, iatid niya rin. Siya ang escort sa loob ng kotse. Ang sabi niya, yan, pagka pauwi na kami galing ng City Hall, walang tinatanong yan kung hindi, ilan ba natulungan natin ngayong araw na to? Biniro ng araw niya. Ba't yun lang ang bibilangin mo? Bilangin mo rin kung ilan yung namura mo. Sila yun, kasi yung namumura sila. Mga kaibigan. Ngayon, ano pa ba yung yun ang sinasabi sa akin. Wala siyang binibilang, kundi yung kabutihang nagawa niya sa ibang tao. Pero hindi niya kilala yun, mga tao ngayon, hindi niya tinatandaan yun. Kaya madalas yan, bigla na lang may mga nagkakape, nag-aalmusal kami, bigla na lang may lalapit na sasabihin, ako ho yung natulungan nyo. Matatandaan niya pa ba yun? Sa dami niyan, mga kaibigan. Di ba yung mga sensational na kasong tinulungan ni Mayor Lim, yung mga yung tulong talaga, hindi yung tungkol sa krimen. Sa krimen, marami, di ba? Yung bang bata, yung si Rona, yun, napakaganda na istorya nun. Yung taga Cebu, malayo sa Cebu, sa bundok pa. Si Mayor Lim ang unang-unang kumupkup do sa bata na yun. Yung nakapagsagip ng mga kapatid niya, maliit din na bata yun eh. Nasunog yung bahay nila, wala yung magulang. Sinagip niya lahat yung kapatid niya. Hanggang siya yung napinsala, ang nasunog, mga kaibigan. At yun, ipaghanda ni Mayor Lim ng kwanyo, ng kanyang educational fund hanggang sa paglaki. Yun yung mga alam natin, di ba? At yung meron pa nga iba, mga napasama, totoong mga pangyayari, nakasama sa mga pelikulang ginawa para kay Mayor Lim. Alam nyo marami kaming pinagsamahan ni Mayor Lim. Totoo niyan, tawag sa akin ni Mayor Lim, pare. Kung tawagin ako niyan, pare. Kaya lang, siyempre, ang laki ng agwat ng edad namin Kaya ako tumagal na maging kaibigan ni Mayor Lim, na natili tayong kaibigan
At yun, hindi na natin malilimot yun. Oh. Yan yung mga ilang tao sa buhay natin na ating nakasamang habang nabubuhay tayo hindi na natin makakalimutan. Isa sa magandang ugali ni Mayor Lim makikita nyo yung totoong pagkatao niya. Ngayon, kung di mo kilala yan, siyempre, marami kang sasabing di totoo. Di ba? Pero kung kilala mo si Mayor Lim at nauunawaan mo kung paano siya mag-isip, malalaman mo talaga na wala nang taong ganun. Bihira na. Ewan ko ngayon kung makakakita pa tayo sa politika o mga public servants kuno. Mga di umano'y public servants na katulad ni Mayor Lim. Tatapatin ko kayo. Kasi hindi ako sumasama sa peke. Hindi ako nakikipagkaibigan o nakikipagkilala, di ba? Pero yung sabihin mong paglalaanan mo ng panahon, si Mayor Lim may oras yan Pigmamaneho pa ako niyan siyempre, kasi wala na siya sa pwesto, hindi na siya nakakapag-maintain ng driver na anumang oras kailanganin niya, di ba? Minsan kahit na meron tayong ibang ginagawa siyempre, pag si Mayor Lim nakiusap, maawa ka, di ba? Kay Mayor Lim. Sipin mo, nawala ka lang sa pwesto Wala ka ng driver dahil nung nasa pwesto ka ang daming naggigit-gita maging driver mo. Di ba? Napakalaking pagkakataon sa kanila maging driver. At saka, ayan, si Arlene, meron tayong ilang mga listener. Hindi lang siguro sila Arlene yan Meron ding mga iba Kaya lang, limot ko na Nung sila umuwi ditong mag-asawa, sinama ko sila sa breakfast. Makikita mo pag nagbe-breakfast si Mayor Lim, kung ano-ano lang kinakain dahil hindi yun ang importante. Ang importante sa kanya, yung makaharap niya, yung mga taong gusto niyang makausap, di ba? Yun ang araw-araw yun. May almusal, mga kaibigan. May mga pagkakataon nung bago pa akong dumadalo dyan sa mga almusal ni Mayor Lim, dumating ako, puro pulis Lahat ng pulis nandun. Yung mga hepe, ultimo yung pinaka-direktor ng MPD. Sabi ni Mayor, liga mo po ka pare. Mupo ako doon. Tapos, may kausap sandali si Mayor Lim. Binulungan ako nung director ng Western Police, ng Manila Police District. Sabi niya, pare, mabuti na lang dumating ka. Sabi ko, bakit? Kanina pa kami minumura niya. Sabi, lagi kang pupunta rito mga nakakatawa. Mamaya may babasahin akong kwento. Ito kwento ng taga-MBI ito Mga naging tauhan ni Mayor Lim sa MBI. Kinuha ko yung post niya sa Facebook. Yung mga simple pero makikilala mo anong klaseng tao si Mayor Lim Ngayon, kung hindi ang pakay mo lang magsamantala kay Lim, hindi ka magtatagal Matutunugan ka, pulis yan Alam niyo ba, si Mayor Lim hindi rin kaagad-agad dyan nagtitiwala sa tao. Dahil nga pulis yan Pag-aaralan ka muna niyan, di ba? Tsaka si Mayor Lim, mamaya, ipagpapatuloy ko to dahil kukulangin na tayo ng oras sa DWBL. Magpapaalam lang tayo sa mga nakikinig sa atin sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Bukas po ang balik natin, alas 10. Pero sa mga nanonood po ng ating live streaming, o kaya nanonood o nakikinig sa DWBL, pwede kayong manood pa sa amin hanggang alas 12 sa ating pong live stream sa FB. Samantala,
Maraming salamat doon sa mga sumubaybay at nakinig sa ating palatuntunan sa himpilang DWBL. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.